Yung sa industry consolidation ho, ang konsepto ho niyan is sa isang rota, magsasama-sama na ho yung mga individual operators, either ho mag-form sila ng cooperative or ng corporation, nang sa gayon ho, yung operation, daily operations ho, ay mas, kumbaga mas makita ho on a bigger scale. Hindi na ho individual silang magpapatakbo ng kanilang mga sasakyan, kundi yung pagpapatakbo nila ay base na ho doon sa need, doon sa rota nila. Sa ngayon ho kasi, kung mapapansin ho ninyo, yung naging kalakaran ho in the past, no? And this has been happening for decades. Halimbawa ho, ako individual na operator, lalabas ako ng bahay, mamamasada ako, uuwi ako ng bahay sa oras na gusto ko. Lalabas ako perhaps 5 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, or even ho, pag medyo inaantok sa umaga, pwede na hong alas 7, alas 8 lalabas ng kalsada yan. At the same time ho, yung pag-uwi, depende rin ho sa akin, no? Kung pagod na ba ako ng alas 12, uwi na ako ng alas 12 ng tanghali. Kung hindi naman at kaya pa, hanggang alas 5, hanggang alas 6, depende ho doon sa driver or doon sa operator. Hindi ho siya nakadepende doon sa need, doon sa rota, baka may mga pasahero pa. But through the industry consolidation, napapag-aralan ho noong ating mga consolidated entities yung demand. Ilang sasakyan ba ang kailangan tumakbo sa 4 a.m., sa 5 a.m., sa 7 a.m.? Meron pa rin bang pasahero come 10 p.m., 11 p.m., no? And because of that industry consolidation na napag-aaralan nila yung demand ng rota nila, some of the operators are even now operating on a 24-hour basis. Nakikita nila come 2 a.m., 3 a.m., may mga pasahero pang kailangang pagsilbihan. So, nag-ooperate sila kahit na 3, 5 units. Basta ho, mabigyan ng serbisyo ho yung ating mga mananakay. Yun ho ang kagandahan ng industry consolidation. Sanib puwersa, no? There's really power in numbers eh. Magsasanib puwersa sila, sama-sama sila mag-operate ng kanilang rota, mas cost-efficient din. Dahil kung halimbawa sa isang rota on a particular hour, ang kailangan lang 5 sasakyan, edi 5 lang ang patakbuhin natin. Doon naman sa tinatawag nating refleeting ng mga units, meron ho kasi tayong pakikipag-ugnay na maging standard na yung ating mga jeepneys at mga UV Express. No? So meron ako ang DTI, na tinatawag nating Philippine National Standard, PNS, kung saan ho may requirements sila kung ano ba dapat ang itsura ng isang modernized unit. Ito naman hong component na ito, pumapasok din ho rito yung ating mga financial assistance sa ating mga operators na nag-consolidate na para ho i-upgrade yung kanilang mga units doon sa nire-require na ho na Philippine National Standard.